tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, saan ka ba nagmamadali sa iyong buhay? Bawat umaga, tayong lahat, nagmamadaling pumasok. Nagmamadaling kumita. Maaaring ang mga may sakit sa inyo, nagmamadaling gumaling. Nagmamadali kayo na matapos ang trabaho para makapagpahinga. Nagmamadaling matapos ang linggo para makapagbakasyon. Pero sa gitna ng ating pagmamadali, meron tayong nakakalimutan. Ang magmadali tayong lumapit sa Diyos. Mga kapatid, tayo itinatawag muli ng Panginoon na bago man tayo magtrabaho, bago man nating gawin ang ating mga obligasyon at responsibilidad, manatili muna tayo sa Kanya dahil kung wala ang Diyos, wala tayong lakas, wala tayong buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagpatangay sa napakaraming concern natin sa buhay, na kung saan nakalimutan natin magpurit, magpasalamat sa Kanya, tayo'y magpakumbaba, humiling tayo muli ng Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mo lagi naming kaligayang ikaw ang paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakainin ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya.
Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sino man no tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito ay mangangahulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karneng hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang karneng baboy na ibibigay sa kanya ang kakainin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakainin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit, ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalala niyang sapul sa kanyang pagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na niyo ako ngayon din, sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung ako hindi mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taong gulang ay saka ko tinalikdan ang relihiyon? Kung ako'y magtataksil para lang madugtungan ang kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makakaiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya't tatanggapin ko na ngayon na ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan. Ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya, kaya't ginulpi nila siya hanggang mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid sa lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito, kahit ito'y maaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa Kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo, ako ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras,
iniingatan mo at inililigtas. Sa tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon ang aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Inibig tayo ng Ama, sinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno na mga publikano na nagngangalang Zakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa puno ng sikamoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong yon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbubulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Zakeo at sinabi niya, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako man po ay nagdaya kanino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang klase na mga maliliit na bata. Ito pong teacher, tinawag niya, isa sa mga pupils niya, pangalan po si Baste. At tinanong po siya, tinetest sila. Baste, spell ambulance. Dahil ito pong maliit na bata, mahiyain, nanginginig po siya, sumagot, ambulance. A, M, B, ano ba naman yan? Bilisan mo, sabi po ng teacher. Sumagot po ulit itong bata, ambulance. A, M, B, bilisan mo pa, ambulance. A, M, B, bilis pa, bilis pa, bilis pa. Sabi po ng bata, wee, 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 wee. O nga naman po, no? Mabilis ang ambulansya. Kapag tumatakbo, yun po ang tunog. Magaling na bata. Pero isang paalaala po ito, di po ba mga kapatid? Na dahil tayo ay nabubuhay sa isang mundong napakabilis, ang dami din sa atin nagmamadali. Di po ba? Madali na lang po ang internet ngayon. Di na po kamukha ng dati.
bago ka magkaroon ng internet, kung naalala nyo po, ikokonekta mo pa sa iyong telepono, magdadial ka muna, maghihintay ka ng mga 5 minuto. Meron na rin po mga instant messaging. Dati, bago ka makatanggap ng sulat at liham, hihintayin mo muna ang kartero. Di po ba? Meron na ring instant knowledge. Nung unang panahon, para magawa mo yung project mo, kailangan ka munang magbukas ng libro, kailangan kang pumunta sa library, kailangan kang magbasa. Pero ngayon, mag-type ka lang. Nandyan na sa internet. Meron pa ngang artificial intelligence. Pwede niyang gawin yung assignment mo para sa'yo. Meron na rin pong mga instant date, instant relationship. Meron mga app na pwede kang makakilala. Pero dati, di ba, para ligawan mo ang isang babae, kailangan ka munang pumunta doon sa bahay niya, makipagkilala ka sa mga magulang niya. Napakabilis na po ng lahat ng bagay dito sa mundo. At lahat ng mga tao apektado. Nagmamadali na rin sila. Pero ang malungkot na kwento, mabilis na ang lahat ng bagay, pero tayong mga anak ng Diyos, napakabagal pa rin natin sa pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Di po ba? When it comes to obeying God, napakarami sa atin delayed. Sinasabi natin, Lord, bukas na lang. Lord, busy po ako. Lord, kapag may oras na ako. In the gospel, Zacchaeus showed us what it means to make haste when Jesus calls. Sa gitna po ng mundong napakabilis, sa gitna ng mga taong nagmamadali araw-araw, naging halimbawa po si Zacchaeus sa atin ngayon. Naway magmadali naman tayong lumapit sa Diyos. Zacchaeus did not wait. Zacchaeus did not negotiate. He did not hide. He hurried down the tree and welcomed Jesus with joy. 3 reminders for us if we are hurrying in our life. First, make haste to remove what blocks you from coming close to Jesus. Magmadali ka na alisin mo ang naghihiwalay sa iyo sa Diyos. Hindi daw po nakita ni Zacchaeus ang Panginoon dahil sa dami ng tao, dahil pandak siya. Pero nung ginawa niya, umakyat daw siya sa puno. Hindi nagpapigil si Zacchaeus. Zacchaeus did not just stay stuck in his place. He moved. He did something. It is good to ask ourselves, what crowds are blocking my view of God? Is it sin? Is it pride? Is it the business of my life? Am I worried? Am I living in the past with my regrets? Ano ba ang nagiging hadlang sa'yo? Bakit hindi mo makita ang Diyos? Bakit hindi ka makalapit sa Kanya? Making haste means not waiting until tomorrow to let go of what blocks you of your vision of Christ. Kung alam mo, nilalayo ka ng isang bagay o ng isang tao kay Jesus, kapatid, magmadali ka. Naalisin ito sa iyong buhay. Alam niyo po, may problema ka, tandaan niyo po ito. Kapag palagi kang nagmamadali na gumawa ng mali, kapag nagmamadali ka na makipag-inuman, kapag nagmamadali ka na mag-break para ikaw ay makapagsigarilyo, kapag nagmamadali ka na makatulog ang iyong asawa para makatext mo yung kalaguyo mo. Opo, wala naman talagang malinis na malinis. Opo, wala namang malinis na malinis sa atin. Pero kahit na hindi tayo perpekto, pwede pa rin maging perpekto ang pagnanais natin na magbago. Di po ba? The perfect time to change and to heed God's call is now. Ang kailangan mo ay perfect na surrender kay Lord. Kailan yon? Hindi bukas, hindi mamaya, kung hindi ngayon na. Now na. Amen? But second reminder, make haste to position yourself for an encounter
of grace. Sabi nga po ng mga negosyante, para daw yumaman ka, para kumita ka, 3 bagay lang po ang iyong kailangan. Ano? Location, location, location. Kapag maganda ang pwesto mo, yan ang magiging daan. Kaya ikaw ay kikita, magkakaroon ng pera. Ganyan din po pagdating sa blessing ni Lord. Kung pangit ang pwesto mo, mahihirapan kang makatanggap ng pagbabasbas galing sa Diyos. Tignan niyo po si Sakeo. Isipin niyo, mayaman siyang tax collector. Anong ginawa niya? Tumakbo daw siya, umakyat siya doon sa puno. Parang maliit na bata, di po ba? Nakakahiya yung kanyang ginawa. Pero hindi niya inisip yun. Bakit? Kasi gusto daw niyang makita, gusto niyang makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil napakaganda ng kanyang posisyon, nakita siya ng Diyos. At yung puno na kanyang inakyatan, di lang po basta't puno ito. Ito'y isang simbolo ng krus ni Kristo. Tandaan niyo po, sa Bagong Tipan, sa New Testament, tinatawag nila ang krus ni Kristo bilang puno. Pinapahiwatig po ito sa atin. Kung gusto mong mapuno ng grasya, kailangan mong lumapit at umakyat sa puno ng Diyos, ang kanyang krus. Remember what Saint Rose of Lima said, "There is no ladder to heaven, only but the cross of Christ." Gusto mong makaakyat sa langit, gusto mong maranasan ang kaharian ng Diyos, handa ka dapat umakyat at kumapit sa kanyang krus. Magmadali ka, kapatid, na magpakumbaba. Bitawan mo ang iyong pride dahil hindi ka makakakapit at makakakyat sa krus ng Diyos kung may kataasan ka ng loob. Amen? Alisin mo ang iyong mga excuses. Kalimutan mo na ang iyong mga kondisyon. Maging kamukha ka sana ni Sakeo. Hindi siya naghintay ng perpektong pagkakataon. Kahit na nakakahiya, kahit na pagtawanan siya ng ibang tao, kahit na pag-usapan siya, ginawa niya kung ano ang mararapat. Ginawa niya ang makakaya niya para lang makita siya ng Diyos. At nakita ng Panginoon yung kanyang pagnanais. Pero tandaan nyo din po ito, mga kapatid. Ang pinakamagandang posisyon para mapansin ka, para makita ka ng Diyos, walang iba kung hindi sa baba. Hindi po sa taas. Kahit na umakyat sa taas si Sakeo, anong nakita ng Panginoon? Yung kanyang pagpapakumbaba. The best position to get the attention of God is when we have a humble heart and an obedient spirit. Amen? Kaya nga, magmadali po tayong magpakumbaba at sumunod sa Diyos. Third and last, make haste when Jesus calls your name. Magmadali ka kapag narinig mo ang Diyos, tinatawag ka. Nung sabi po ni Jesus kay Sakeo, bumaba ka dyan dahil kailangan kong tumuloy sa iyong tahanan. Hindi daw po nagpatumpik-tumpik si Sakeo. Hindi siya nag-alinlangan. Dali-dali siyang bumaba. My dear friends, remember this. Delayed obedience is still disobedience. Ulitin ko po yun. Delayed obedience is still disobedience. Hindi ka talaga sumusunod sa Diyos kapag naghihintay ka, kapag hindi ka agad sumusunod sa Kanya. Marami po sa atin, alam na natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Alam natin na dapat tayo magpatawad, ang magsumikap ka sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, ang maging tapat ka sa iyong asawa at pamilya, ang tumulong ka sa mga mahihirap, ang palaging manalangin. Alam natin yan. Pero palagi nating pinagpapaliban ang kagustuhan ng Diyos. Madalas nalulunod din at nabibingi tayo sa boses ng Diyos dahil hinuuna natin yung ating gusto at hinuhuli natin ang kanyang kagustuhan. Palagi natin sinasabi, Lord, later, mamaya. May manya na habit tayo eh. But I want you to understand that later
is for losers. Later is for losers. But action is for achievers. Ganda po, no? Action is for achievers. Zacchaeus showed us that blessing comes when you respond immediately. Ang grasya agad-agad na darating sa'yo kapag agad-agad ka na sumusunod sa Diyos. This is why, don't wait until tomorrow to do what God is asking you to do. Because tomorrow may not come. Sigurado ka ba na darating yung iyong bukas? Hindi ka nakakasiguro. Hindi po ba? Baka yung bukas na hinihintay mo, hindi na dumating. Kaya sana gawin mo na ngayon. Notice this, my dear friends, that when Zacchaeus made haste, salvation entered into his house. And that is the promise. If you move quickly to Jesus' call, He will not just bless you, He will transform your whole household. Bilisan mong gawin ang pinapagawa ng Diyos. Dahil hindi lang niya babaguhin ang iyong buhay. Pupunuin din niya ang buong tahanan niyo. Pati yung buong pamilya mo. Damay sa pagpapala ng Diyos. Baka isang dahilan yan. Kaya hanggang ngayon, hirap na hirap ka. Kasi late ka sa paggawa sa kagustuhan ng Panginoon. Magandang pagnilayan po yan, mga kapatid. Saan bang puno ako dapat bumaba ngayon? What tree are you stuck in now that you need to come down? Saan ka ba tinatawag ng Diyos ngayon? Nagmamadali ka bang salubungin si Kristo sa iyong buhay? Mga kapatid, dalian nyo. Bilisan nyo ang paglapit sa Diyos. Dahil tinatawag ka niya sa iyong pangalan. Ang gusto natin agad-agad na sagutin ng Diyos yung ating panalangin. Pero dapat agad-agad din na tayo ay sumunod sa Kanya. Amen? Sayang ang grasya na ipagkakalob niya sa iyo. Dahil kung hindi ka agad susunod sa Kanya, baka yung blessing na ibibigay niya sa iyo, ililipat niya sa ibang tao. Amen? Kaya magdasal tayo. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na magmadali araw-araw, unahin ko ang iyong kagustuhan para hindi lang ako ang mabasbasan, kundi kasama ang aking buong pamilya, ang aking buong tahanan. Amen. Tumayo po tayo. Sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Zacchaeus, nakita natin ang tunay na habag, ang pinakamatatag na pinagmumulan ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan, sa ngalan ng mga makasalanan. Ang ating mga panalangin naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Sa ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga paghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong ng Panginoon anumang oras siya dumating sa ating buhay at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig, pagkaloob mo sa amin ng iyong mapagligtas na tulong kapag kami ay nagkakasala at naway panatilihin mo kami sa iyong pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandang loob mo ay aming makamtan. At ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako rapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam kong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gamayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ay amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan. Na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, napakaraming mga bagay o nais natin tayo nagmamadali na makuha. Kamukha na lang ng nagmamadali tayong yumaman. Nagmamadali tayong umangat. Pero hindi dapat yan ang unahin natin. Dahil may mas mahalaga pa. Darating din ang yaman. Darating din ang pag-angat mo. Pero unahin mo muna. Una, alisin mo ang balakid ng mga grasya ng Diyos sa iyo. Una, alisin mo muna balakid sa iyo. Baka itong dahilan, bakit hindi ka nakakatanggap ng grasya. Pangalawa, magmadali ka na magpakumbaba. Because the best position to receive God's grace is having a humble heart. At pangatlo, magmadali ka na gawin mo ang kagustuhan ng Diyos. Dahil kapag inuuna mo ang Diyos, ang lahat daw ay mapapasayo at higit pa. Ang mabuting balita, kapag lumalapit ka sa Diyos, nadadamay mo, na isasama mo ang iyong pamilya. Kaya nga po, para sa ating assignment ngayong araw, kagising nyo pa lang po, unahin yung magdasal. Unahin yung magpasalamat. Unahin nyo, magmadali kayong humingi ng kalinawan ng kaisipan at ng puso. Dahil malungkot na kwento, alam naman natin, kagising-gising na napakarami sa atin, nagmamadali na kunin yung cellphone. Di po ba? Baka yung cellphone mo na ang Diyos mo. Mga kapatid, unahin mo magmadali, malaman ang kagustuhan ng Diyos, at yan ang iyong gawin, mapupuno ka ng pagpapala. Hindi ka kaunti, kundi sobra-sobra.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.